So bakit nga po ito yung kukunin yung motor? Mas compact po yung datingan niya. Kung madali lang din i-maneuver. What's up guys? Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa Duwixam Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. Ayan, dito pa rin tayo sa Yamaha Motorcycle, Mio Gear 125S. Dalawang variant po ito mga idol. Meron tayong, ito po yung standard version ng Mio Gear. At ito naman po yung Mio Gear S. So ito po yung pinagkaiba nila mga idol. Stop and start system. Ito lang po yung pinagkaiba nila. Tapos yung kulay niya mga idol. Alamin natin yung Spotcast installment update. So mag-start tayo sa minimum down payment nila na 6,000 mga idol, 10,000, 20,000 and then 30,000 para may idea na po kayo kung kukuha na po kayo ng motor na to. Mio Gear S. Ito po yung bago nilang release mga idol. So napakarami rin po kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. So ito po kasi yung pantapat nila sa Honda Click na 125. Ayan po mga idol. Tapos dito sa Suzuki Boardman natin. So pagdating sa looks nito mga idol, dito sa head niya, ito po yung head niya mga idol. Walang masyadong design, walang masyadong korte. Ganito lang po sa, plain lang po sa dito. Kaya yung iba naglalagay po talaga ng visor, sticker. Dating naman po dito sa bandang baba, nandito naman po yung emblem ng gear. Ito banda naman, maganda naman yung pagkakadesign niya dito mga idol. Ayan o. Ito po yung headlight na ito mga idol, naka-LED na po ito. Ayan o. Ito naman po yung low beam, ito naman po yung high beam natin. Naka-side naman, nakalabas po yung headlight niya. Pag nakabilad sa araw, ito talaga yung unang matatamaan mga idol. So ito madali itong mag-yellowish kapag laging natatamaan sa araw. Unlike dito sa Honda Click natin na yung headlight niya nakatago po sa bandang baba. So ayan po mga idol. So, ito naman po yung looks niya sa harapan. Design niya napaka-sporty. Ito naman po yung front fender niya. Makapal po sa na plastic. Ang kulay po pala nito ay matte black mga idol. Pagdating naman po sa suspension nito sa harapan, naka-telescopic pero medyo may kaliitan po siya mga idol. Maganda rin po yung braking system niya dito sa harapan kasi naka-hydraulic disc brake, naka-single pot piston caliper po siya. So ang size naman po ng gulong niya dito sa harapan ay 80 by 80 and then 14 inches po yung laki ng mags nito mga idol. Maganda rin yung kulay ng mags niya, naka-glossy black na po sa. Ito naman sa side niya, nandito naman po yung decals ng Mio Gear S. At ito naman po yung emblem ng Yamaha. So ito talaga yung ayaw ko sa motor na mayroon pang cable ng speedo. Kasi mabilis masira. Ay, naka-anulog pa pala ito mga idol. Oh. Dumako naman po tayo dito sa tail light at brake light niya. Pag tinignan natin naka-side, hindi po sa masyadong matulis. So, ganyan po yung design niya mga idol. Ayan po, medyo pababa siya dito. Ito naman po yung tail light at brake light niya. Ito po yung design. Hindi pa po sa LED. Naka-bulb type pa po yan mga idol. Ayan o, naka-bulb type pa po yan. Ito naman po yung reflectorized niya mga idol. Ito naman yung lagayan natin ng plate. Ito naman po yung design ng back fender niya. Hindi na sa ganun kakapal mga idol yung plastic niya dito sa likuran. Pero maganda to kasi flexible. Po tayo sa muffler niya. Yan po yung design ng muffler niya mga idol. Pabilog po siya. Naiiwasan po natin yung pagkapaso natin dahil sa tambutso. So meron po siyang heat guard mga idol. So ito naman po yung cooling system niya. Naka-air cooled naman po ito. Sa braking system naman po nito sa likuran ay naka-drum brake po ito mga idol. Size naman po ng gulong niya dito sa likuran ay 100 by 70 and then 14 inches po yung laki ng mags nito mga idol. Sa suspension naman nito, naka-monoshock po siya. Single suspension. So ito naman po yung airbags natin, ito naman po yung CVT. So meron po siyang kickstart assist. Hindi nyo po may start yung motor nyo kapag naka-side stand pa po ito. So isa po yan sa safety features nito. Sa makina po nito mga idol, naka 125cc, naka 2 valve, single overhead cam, naka 4 stroke, and then ang cooling system po nito ay air cooled. So hindi pa po sa ginawang liquid cooled mga idol. So dito naman po tayo sa handlebar nito. Po sa left side, nandito po yung high beam, low beam, turn signal light, at ito naman po yung horn niya. Wala po sang park assist dito. Naman sa bandang kanan, nandito po yung stop and start system niya. Ayan po, stop and start system. Ito naman po yung hazard.
Maganda kasi meron siyang hazard. So ito naman po yung electric start niya. Tingnan naman natin kung meron siyang kickstart. So ito po yung kickstart niya mga idol. So ito po yung instrument panel gauge niya mga idol. Naka-analog pa rin po siya. Yan, meron po sa ditong cable. Ayan o. Ito po yung cable ng ating speedometer. Tapos dito naman yung mga signal light natin, indicator, engine indicator, high beam, low beam. Yan po yung odometer natin, speedometer, fuel gauge. So yan po yung importante. Isa pa sa maganda sa motor na to, meron po sa ditong power outlet, 12 volts po yan. Pwede na po kayo dito mag-charge ng cellphone. So ito naman po yung ignition niya mga idol. Meron po sa ditong hook at may lock yung hook niya. So dalawa po yung hook niya dito sa may legroom niya. Tapos pangalawa to. Pagdating naman po sa legroom nito, medyo may kalakihan din po siya mga idol. Isa ito sa gustong-gusto ko sa motor, yung merong legroom. Tingnan naman natin yung under seat compartment dito. So dito lang natin buksan. Yan. So ito po yung design ng upuan niya mga idol. Maganda rin yung design ng upuan niya. Tapos malambot. Wow, malas malaki oh. Dito naman po yung lagayan natin ng battery. Wala po yung battery niya oh. Bagong bago. Tapos ito naman po yung fuel tank natin. So dito naman po natin isasabit yung helmet natin. Ayan po, dito po. Palabas. Dumako naman po tayo sa Spotcast saka installment update nila dito. Dito pa rin tayo nag-inquire sa DES, The Wixam Incorporated. Ang Spotcast po nila dito ng Mio Gear S ay 85,000 po mga idol. So ang Spotcast po nila dito ay 85,000. Doon naman po sa standard version ay 81,000 po mga idol. 81,000 naman para doon sa standard version. So dumako naman po tayo sa minimum down payment nila dito. Yan, minimum down payment 6,000 po mga idol. Sa 1 year nito 8,246. Sa 2 years 4,871. Sa 3 years naman po nito ay 3,746. So rebates pa yan ng 200 pesos. Pa-compute din pala tayo ng 10,000 na down payment, 20,000 and 30,000 na down payment. So ito na po yun mga idol, yung kudigo natin. Ayan, 10,000 na down payment, ito po. 20,000, ito naman po. Ito na yung 30,000. So tingnan nyo na lang po dito sa aking kudigo. Sila po yung nag-compute nito. Sa 10,000 na down payment, ang 12 months nito ay 7,849. Sa 24 months, 4,690. Sa 36 months naman po nito ay 3,571. So dito naman po tayo sa 20,000 na down payment. Sa 1 year, 6,855. Sa 2 years, 24 months, 4,064 pesos. Sa 36 months, 3,133. 30,000 na down payment naman po. Ito po yun mga idol. So sa 12 months, 5,862. Sa 24 months, 3,487. Sa 3 years, 2,695. So, rebates pa po yan ng 200 pesos. So, sa mga previous naman po nito, meron po silang free helmet, jersey, tipil insurance, at meron po silang free full tank gasoline mga idol. Ayan o. Free full tank gasoline. And then, maganda pa ngayon mga idol, baka makahabol pa tayo hanggang December 31. Meron po silang less 1,000 kapag cash payment. Additional pa dyan sa down payment nyo, less 1,000 din kapag sa mga installment. So sa mga nagbabalak kumuha dyan ng Mio Gear 125, isa po ito sa pinakasilable ngayon na motor ni Yamaha. Kung hindi nyo po trip yung Honda Click 125 at Suzuki Boardman Street, dito po tayo sa Yamaha Mio Gear 125cc po ito mga idol. Meron din po tayong standard version nito. Standard version po nito, ang Spotcast po ng standard ay 81,000 mga idol. So ito naman po yung monthly niya sa installment. Down payment 6,000, sa 12 months 7,849, sa 2 years 4,640, sa 3 years 3,571, rebates pa yan ng 200. Standard version nila. Wala lang po itong yan, stop and start system, wala lang po siyang ganon. Yan lang po yung pinagkaiba nila doon sa SC. So bakit nga po ito yung kukunin yung motor? Bakit hindi naman yung Honda Click at Boardman? So para sa akin, mas compact po yung datingan niya compared doon sa dalawang motor, kay Click tapos kay Boardman. Mas compact. Baga, mas madali lang din i-maneuver.
Kasi ano lang, maliit lang po talaga siya. Naka-LED rin po yung ilaw nito. Then malaki rin po yung legroom niya dito. Ayan, malaki rin po yung legroom niya. Dalawa po yung hook niya dito, tigkabilaan. Tapos meron siyang power outlet. Wala lang siyang cover dito. Tapos okay din naman yung analog type. Analog type pa rin po siya. Maganda pa dito, meron po siyang hazard. And then stop and start system. Isa pa dyan mga idol, yung electric start niya. Meron pa siyang kickstart assist. Yan, meron pa siyang kickstart assist. Tapos medyo may kalakihan din yung niya, under seat compartment mga idol. So yan lang po mga idol. Kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Meron po tayo dito mga Honda motorcycle, Yamaha, Suzuki. Disclaimer lang po mga idol, hindi po tayo empleyado dito, hindi po tayo binabayaran nila. Ito po ay for content lang po sa ating channel. Subscribe na po kayo mga idol para updated po kayo sa mga latest video natin. So ayan, Chris Ride Motovlog. Ride safe po tayo palagi and God bless you all. Thank you.